Chapter 5. Lumabas ako ng kwarto na parang susugod sa gyera. Ella, Ella, galit na tawag ko sa pinsan. Lumabas sa kusina si tita na kunot ang noo. Ano ba yan, Jenica, sumisigaw ka? Bakit mo ba hinahanap ang pinsan mo? Nakapamewang na tanong ni tita. Humugot ako ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili. Pinakialaman po ni Ella ang mga gamit ko sa kwarto. Gulo-gulo po ang damitan ko. Tumaas ang kilay ni tita. Nakakasiguro ka ba na pinakialaman ng pinsan mo ang mga gamit mo? Lagi mo nalang pinagbibintangan ang pinsan mo ah. Hindi po ako namimintang tita. Ilang beses ko nang nahuhuli si Ella na pinakikialaman ang gamit ko kahit nga kayo nahuhuli nyo rin eh. Di nakatiis na sagot ko. Nagagalit na ako. Sumusobra na ang pinsan ko. Abat, ano bang meron kung makatawag ka naman sa akin para kang nasa bundok? Biglang sulpot ng pinsan kong si Ella. Nakumpirma ang hinala ko na pinakialaman nga niya, ang gamit ko nang makita kong suot niya, ang bagong dress na in-order ko pa sa online saka hindi ko pa nasusuot. Bakit mo suot yang dress ko? Inis na sito ko sa pinsan. Ngumuso si Ella, parang hinihiram lang naman. Saka mas bagay kaya sa akin ta. Umikot-ikot pa siya. Lalo akong nabuwizat sa sinabi niya. Hiniram. Nagpaalam ka ba sa akin? Ginulo mo pa ang drawer ko. Habarin mo nga yan. Ayoko nga. Suot ko na ipahuhubad mo pa. Saka may lakad ako mamaya no. Ang kapal talaga ng mukha. Sinabi ng habarin mo na yan eh. Di na ako nakatiis at nilapitan ko na siya. Pilit kong hinuhubad sa kanya ang dress ko. Ano ba bitawan mo nga ako? Habarin mo na sabi. Ayoko nga Aray. Daing ng pinsan ko nang aksidenteng makalmat ko ang braso niya. Ano ba yan Jenica? Iwan mo nga yang pinsan mo saway sa akin ni tita. Pero di ako nakinig pilit hinuhubad ang damit sa katawan ng pinsan. Nakikita na ang tela ng bra niya na parang pamilyar sa akin. Pati bra ko sinuot mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa galit ko ay sinampal ko siya. Tinulak naman ako ni tita sabay sampal din sa akin. Sinapo ko ang pisngi. Anong karapatan mo na saktan ang pinsan mo ha? Parang damit sa kabra lang nagkakaganyan ka. Ang damot-damot mo. Tungayaw ni tita. Si Ella ay ngingisi-ngisi pa habang inaayos ang suot na dress ko. Galit naman tumingin ako sa tiyahin. Ako mademo tita. Talaga po ba? Kung mademo ako edi sana di ako pumayag na dito kayo tumira nung tanungin ako ni mama. Kung mademo ako edi sana, hindi ako pumapayag na makihati kayo sa padala ni mama. Mas malaki pa nga ang nakukuha nyo sa padala ni mama kesa sa akin na anak eh. Pambili ng lahat luho nyo galing kay mama sa akin wala nang natitira, ako pa talaga ang mademo. Wow! Ang galing! Sinusumbatan mo ba ako? Sikmat ni tita na halata na ang galit sa mukha. Alam kong handa na rin siyang saktan ako ulit. Ang puso kong punong-puno na ng hinanakit ay hindi na makatiis. Sa oras na saktan niya ulit ako ay lalaban na ako. Hindi ako nanunambat tita, nagsasabi lang ako. Nang totoo. Tumaas ang kamay niya saka sasampalin ako pero, mabilis kong sinalag ang braso niya. Ano sasaktan niyo ulit ako? Wala kayong karapatan na saktan ako. Di niyo ko anak, di ko kayo inalalo na sampad lang kayo dito. Kung tutuusin kayang-kaya ko kayong palayasin dito sa bahay. Ang kakapal ng mga mukha niyo. Sabi ko sa kanilang mag-ina sabay talikod. Alam kong masama ang sumagot sa nakakatanda. Pero sumusobra na sila, mga abuseda. Walang hiyakang bata ka. Ang galing-galing mo nang sumagot. Walang modo. Pumalik ka rito. Tang ayaw ni tita. Ma, hayaan mo na si Jenica baka tuluyan tayong palayasin yan. Anong palayasin? Kapatid ko ang nagpatira sa atin dito wala siyang karapatan na palayasin dito anak lang siya. Mamaya isusumbong ko siya sa mama niya. Pagpasok ko sa kwarto ay kinuha ko ang backpack na ginagamit ko papuntang bar. Nilagay ko doon ang mga susuotan ko sa bar mamaya. Gusto kong lumayo muna dito sa bahay para makalanghap ng ibang hangin. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang inaayos ko ang mga gamit ko. Malakas pa rin ang tibok ng puso ko dahil sa galit. Tumayo ako ng tuwid saka pumikit ng mariin sabay hugot ng malalim na hininga. Paulit-ulit ko yung ginawa para ikalma ang sarili. Yumapekto naman, pero di pa rin naaalis ang inis ko. Kinuha ko ang cellphone sa wallet ko sa shoulder bag sa kanilagay sa backpack. Nakita ko naman sa bulsa ng bag ang kwintas na binigay.
Sa akin ni Alden noong isang linggo. Kinuha ko ito pati nilagay sa box nito. Nilagay ko rin ito sa backpack. Mahirap nang iwan dito sa kwarto dahil baka pag-interesan pa ng walang hiya kong pinsan. Ang mahal-mahal pa naman nito. Nang maayos ko na ang mga gamit ko sa backpack ay lumabas na ako ng kwarto sa kanila ito. Hindi na ako nagpaalam kay tita dahil naiinis pa rin ako. Nadaanan ko naman sa sala si Ella na nagse-cellphone. Nang makita niya ako ay inirapan pa niya ako. Kuminto ako saglit sa harapan niya. Irap-irap ka pa, wala ka bang hiya sa katawan? Kung sa bagay makapal pala ang mukha mo. Sabi ko sabay irap sa kalabas ng bahay. Mag-alas 6 pa lang ng gabi, masyado pang maaga para pumasok sa bar. 8:30 ang pasok ko doon. Pwede naman akong tumambay doon pero mabuburyong lang ako. Kung pupunta naman ako sa kanila Leia ay siguradong uusisiin ako ng tiyahin sa katiyuhin ko. Ayokong ikwento sa kanila ang nangyari sa bahay, mag-aalala lang sila sa akin. Bumuntong hininga ako sa kanila pag ang cup ng smooth ice cream na kinakain ko. Naubos ko na ang mga in-order ko. Nandito ako sa isang fast food chain. Dito ako dumiretso mula sa bahay. Tawagan ko kaya si Alden. Tinukot ko ang cellphone sa backpack saka dinil ang numero ni Alden. Pumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang ring. Hello sugar. Napakagatlabit ako nang marinig ang boses niya kasabay ng paglagabog ng malakas ng dibdib ko. Kahit sa cellphone ang ganda pa rin ng boses niya. Malaki na medyo magaspang saka swabeng-swabe. Tumikim ako. Nasaan ka? May naririnig akong ibang ingay sa kabilang linya. Ingay na parang may nagbabarena, mga kalansing ng metal saka mga nag-uusap na mga tao. Mukhang may ginagawa pa siya. Maggagabi na pero nasa trabaho pa rin siya. Nandito ako sa site sugar. Ngumuso ako. Medyo nasasanay na ako sa endearment niya sa aking sugar. Wala na akong magagawa, yun ang gusto niyang itawag sa akin. Sige, tapusin mo muna yung ginagawa mo. Wait, may problema ba? Bumuntong hininga ako. Sa mga oras na ito siya lang, ang taong gusto kong makausap saka makasama. Wala naman, napatawag lang ako. Kakalabas mo lang sa school. Nasaan ka? Napangiti ako sa lamang ng boses niya. Oo, nakalabas na ako ng school. Nandito ako sa bayan. Saan sa bayan? Sinabi ko naman ang eksaktong lokasyon ko. Hintayin mo ko dyan. Wag na. Sa bar na lang tayo magkita mamaya. Pero wala na akong narinig sa kabilang linya. Pinatay na pala niya. Lalo namang bumilis ang tibok ng puso ko saka na-excite na dumating na siya. Palingaling nga ako. Ngayon sa labas ng fast food chain habang nililigpit, ang kalat ng pinagkainan ko sa kanilagay sa tray. Wala pang ang 15 minuto ay natano ko na ang kotse ni Alden na pumasok sa parking area ng fast food chain. Tumayo na ako saka sinukbit ang backpack. Lumabas ako ng establishment saka sinalubong na siya na kababa lang ng kotse. Napansin kong maraming nakatingin sa kanya. Kahit sino naman mapapatingin sa kanya. Namumukod tangi siya eh. Hey sugar. Bati niya sa akin sa kakinintalan ako ng halik sa noo. Bakit pumunta ka pa? May trabaho ka pa diba? Ngumisi siya. Ayos lang, hawak ko naman ang oras ko. Saka first time na ikaw ang unang tumawag sa akin eh. Ngumuso ako. Totoo yun. Ito ang unang beses na ako ang unang tumawag sa kanya. Madalas kasi siya ang laging tumatawag. Tara, ay ako sa kanya. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Sabi ko saka umikot sa kabilang pinto ng kotse para sumakay. Kahit saan kita dalhin okay lang. Tanong niya na may nanunuksong ngiti sa labi. Oo nga, pilasan mo na. Yes po ma'am. Ngiting-ngiting bumalik na siya sa kotse para pagbuksan ako ng pinto. Napaawang ang labi ko nang pumasok kami ni Alden sa isang bungalow type na bahay. Hindi ito kalakihan pero moderno ang style. Kumpleto sa gamit sa loob sa kahalatang mamahalin. Malamig pa dahil sa buga ng aircon. First time kong makapunta dito. Ang ganda ng bahay. Ganitong bahay ang gusto ko. Yung hindi masyadong malaki. Dito ka pala nakatira. Sabi ko. Dito ako tumutuloy kapag nandito ako sa Zambales. Like it. Tumanggaw-tango ako habang nililibot ang mata sa loob ng kabahayan. Nagpresenta naman siyang itor ako. Dalawa ang kwarto ng bahay. Ang isa na malaki ay ang kwarto niya na may sarili pang banyo. Lalaking-lalaki ang design ng kwarto niya lalo na sa kulay sa kaamoy. Ang lambot din ng kama.
Ang sarap mahiga. Kumain ka na ba? Tanong niya. Kumain na ako kanina sa fast food. Fast food ang kinain mo. Umilingling siya. Halatang di natutuwa na fast food ang kinain ko. Mag-o-order na lang ako ng pagkain, kumain ka ng matino. Hinayaan ko na lang siya, binagsak ko ang katawan sa kama niya. Tama nga ako. Ang sarap mahiga dito. Pinaikit ko ang mata habang naririnig ko ang boses niya na yumo-order ng pagkain sa kabilang linya. Maya-maya pa ay naramdaman kong lumundo ang kama. Tinilat ko ang mata. Nakaupo siya sa gilid ko, saka nakatunghay sa akin ang mapupungay niyang mata. Tired. Malambing na tanong niya, inabot ang pisngi ko sa hinaplos. Hinawakan ko naman ang kamay niya. Medyo, marami kaming ginawa sa school eh. Oh, wawa naman ang sugar baby ko. Pagbi-baby talk niya sa akin. Sumakay naman ako, pabebing inusli ko ang nguso. Tumawa naman siya, saka pinisil ang nguso ko. Hindi ka pa ba umuwi sa inyo? Baka hanapin ka ng tita mo. Bumuntong hininga ako. Umuwi na ko, umalis lang ako ulit. Saglit siyang hindi nagsalita, saka nakatingin lang sa akin. May problema ba? Bumangon ako, saka umupo sa tabi niya. Normal lang naman sa isang pamilya na magkaroon ng problema. Gusto ko lang lumayo muna ng kaunti para naman makapag-isip-isip. Tumango-tango siya. Tama ka naman dyan. Tumayo siya, saka tinungo ang isang drawer. Pinuksan niya yon, saka may kinuha. Pumalik siya ng upo sa tabi ko. Here. Inabot niya sa akin ang isang susi. Kunot noong kinuha ko iyon. Anota. Duplicate ng susi yan itong bahay. Pinibigay ko sa'yo. Pwede kang pumunta dito anumang oras kapag gusto mo ng space sa pamilya mo. Talaga. Pwede akong pumunta dito kahit anong oras. Tumango-tango siya, saka ngumiti. Napangiti na rin ako. Gusto ko nga tong bahay niya. Medyo malayo sa amin. Thank you, Alden. Sumandig ako sa balikat niya, saka yamakap sa kanyang braso. You're welcome, sugar. Anas niya, saka hinalikan ang ulo ko. Nang dumating ang pagkain na inorder niya ay sabay na kaming kumain. Kahit busog pa ako ay pinilit kong kumain dahil nagagalit siya. Wala daw akong matinong kain, hindi daw maganda na fast food lang ang laman ng tiyan ko. Asikasong-asikaso niya ako dito sa bahay niya. Hindi nga niya ako pinapakilos. Siya ang nagligpit ng pinagkainan namin, pati naghugas. Dito na rin ako sa bahay niya naligo, saka nagbihis. Sabon pati shampoo niya, ang ginamit ko, kaya ayan magkaamoy na kami. Tuwang-tuwa naman siya, pinanggigilan na naman ako. Ang sabi niya, ibibili daw niya ako ng personal kong hygiene para may magamit ako dito sa bahay niya. Sabay na rin kaming dalawa na pumunta ng bar. Bakit sabay kayong dalawa ni Alden dumating? Saan kayo galing? Nag-motel kayo no? Malisyosang tanong ni Annette. Nakita niya kasing bumaba ako sa kotse ni Atlas. Uy, hindi nagsabay lang talaga kaming pumunta dito, nadaanan niya ako sa kanto namin. Nakangusong sabi ko. Ayokong sabihin na galing ako sa bahay ni Alden. Siguradong iba ang iisipin niya. Saka di pa niya alam ng mga kasamahan ko dito na kami na. Sinisekreto ko muna dahil baka makalabas ang balita, malaman pa sa bahay di lalong yari ako. Okay, sabi mo ani Annette, pero obvious namang di siya naniniwala sa sinabi ko. Pinagkibit balikat ko na lang sinulyapan si Alden na nakaupo sa counter. Tumingin siya sa akin. Kumaway naman ako sa kanya, saka pumunta na sa dressing room. Mainit saka mapusok ang halik na pinagsasaluhan namin ni Alden sa loob ng kotse. Tanging tunog ng malilikot naming labi ang maririnig sa loob ng kotse. Nakakandong ako patagilid sa kanya habang nakahawak sa balikat siya. Siya naman ay nakahawak ang isang kamay sa likod ko habang ang isang kamay naman ay humihimas sa hita ko. Sa kabila ng suot kong pantalong maong ay ramdam ko ang init ng kanyang kamay. Napadaing ako ng bahagya niyang kagatin ang ibabang labi ko sabay sisip niya. Siyempre hindi rin ako nagpatalo. Noong unang halikan namin ay hindi ko alam kung ano ang gagawin noon. First time ko pero sabi niya gayahin ko lang daw ang ginagawa niya. Kaya heto ako ngayon feeling expert na. Sweet. Anas niya nang maghiwalay ang labi namin. Bahagyang habol ko pa ang hininga samantalang siya ay parang wala lang. Halatang legend na sa halikan. Basta ba ako na lang ang hahalikan niya ngayon? Dahil kapag nahuli kong may iba pa siyang hinahalikan, hahalik din siya sa kamao ko. Napakagatlabi, ako nang ang pangako naman ang pinapak niya ng halik pababa sa leeg. May kakaibang kilati akong nararamdaman.
Nararamdaman ko rin, ang pagtaas ng temperatura ng katawan ko. Para akong lalagnitan na hindi naman. Lagi ko itong nararamdaman kapag magkadikit kami na gaya nito, pinagsasaluhan namin ang mainit na halik. You smell so good, sugar. Sinisinghot-singhot na niya ang leeg ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Mabuti na lang malinis ako sa katawan. Humugot siya ng malalim na hininga, nag-angat ng tingin sa akin. Mapupungay ang mga mata niya. Hinaplos-haplos ko naman ang pisngi niya. Masarap sa palad ang pagkiskas ng mga papatubo niyang balbas. Parang ayaw na kitang iuwi sa inyo. Pero hindi naman pwede. Usual niya. Kumagat labi, ako. Ayoko ring umuwi sa amin. Hindi pa rin kami okay ni tita. Ayoko ding umuwi. Doon muna ako matutulog sa bahay mo. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Gusto mong sa bahay ko matulog? Tumango ako. Sigurado ka? Oo nga. Doon muna ako. Saglit niya akong tinitigan na parang tinatanya ako. Fine, sa bahay ka matutulog. Sinusundan ng tingin ni Alden ang bawat galaw ko, parang takang-taka siya. Kumuha kasi ako ng bed cover, unan saka kumot sa cabinet niya. Kinoko-bearin ko ang makapal na kutsan dito sa kabilang kwarto. Pinagpag ko pa ang unan sa kumot. Malinis naman ang kwarto, hindi maalikabok. May aircon din. Anong ginagawa mo, sugar? Tanong ni Alden na parang takang-taka sa ginagawa ko. Inaayos ang tutulugan ko. Dito ka matutulog. Oo, saan ba dapat? Akala ko ba tabi tayo? Tumaas ang kilay ko. Wala akong sinabing tabi tayo ha. Namaywang siya sa kahumugat ng hininga, sabay kamot sa ulo. Oo nga, pero sigurado ka dito ka matutulog? Oo nga. Umayos na ako ng pwesto sa kama saka nagkumot na. Ikaw ang bahala. Kapag may narinig kang parang may umiiyak na babae sa banyo, wag mo na lang pansinin. Napabalikwas ako ng bangon. May umiiyak na babae sa banyo. Tumingin ako sa saradong pinto ng banyo. Kapag gabi, kapag walang tao dito sa kwarto. Sabi-sabi kasi ng mga dating tumira dito, may umiiyak nga daw na babae sa banyo tuwing gabi. Kapag tulog na ang mga tao. Pero wala namang tao sa banyo. Kumalabog sa kaba ang dibdib ko. Matiim kong tiningnan si Alden dahil baka gino-joke time lang niya ako. Pero seryoso ang mukha niya. Tumayo na ako sa kama saka kinuha ang unan pati kumot. Doon na lang ako sa kwarto mo matutulog. Sabi ko sa kanauna nang lumabas ng kwarto. Malaki ang kama ni Alden, nagmumukha lang maliit dahil malaking tao siya. Nakaunan ako sa braso niya habang siya naman ay nakayakap sa bewang ko. Hindi ito ang unang beses na magkadikit, ang katawan namin nasasanay na ako. Comfortable na nga ang pakiramdam ko kapag nakadikit sa kanya. Pero ito ang unang beses na magtatabi kami sa pagtulog, medyo may kaba ako. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Tulog ka na, sugar, may pasok ka pa bukas. Pulong niya sa tenga ko. Good night. Night, sugar. Anas niya sa katinaniman ng halik ang ulo ko sabay higpit ng yakap sa akin. Naging madalas na ang pagpunta sa kapagtulog ko sa bahay ni Alden. Kapag wala akong pasok sa school ay doon ako pumupunta. May mga damit na nga ako doon. Pero kahit madalas akong matulog doon ay wala namang kaming ginagawa ni Alden. Magkatabi lang kaming matulog pero madalas kaming maghalikan. Adik kasi siya sa halik. Pero ramdam ko minsan gusto niyang may mangyari sa amin. Nagpipigil lang siya sa sarili. Pero alam ko sa sarili ko na kapag inaya niya ako na gawin ang bagay na yun ay hindi ako tatanggi. Minsan parang ayoko nang umuwi sa amin. Ayoko lang mag-aalala ng sobra si mama. Lagi na kasi kaming nagsasagutan ni tita. Lagi din akong naisermonan ni mama dahil sa mga sumbong ni tita. Minsan nagtatampo na rin ako kay mama dahil mas kinakampihan niya sa kapinapaniwalaan ang kapatid. Sa isang buwan ng relasyon namin ni Alden ay hindi siya nagbago sa pakikitungo sa akin. Yun nga lang ay mas naging overprotective siya sa akin, sobrang seloso. Muntik na nga siyang mapaaway sa bar nang may isang lalaking lasing na tinawag akong baby saka nang hihingi ng kiss. Mabuti na lang naawat siya agad ng mga bouncer. Doon din nalaman ng mga kasamahan ko sa bar na boyfriend ko na siya. Wala namang pagtutol sa mga kasamahan ko. Naiinggit pa nga ang mga GRO. Sana all daw. Pero si Ate Lucille ay lagi akong pinapaalalahanan, pinapangaralan sa relasyon namin ni Alden. Kilalanin ko daw ng mabuti si Alden, wag ko daw ibigay ang lahat-lahat ng akin sa kanya. Pinapahinto na rin ako ni Alden kumanta sa bar at siya na daw ang bahala sa akin.
Pinibigyan niya ako ng pera pero di ko yun tinatanggap. Malaki na nga yung tip na binibigay niya saka iniipon ko lahat yun. Malaki-laki na nga ang ipon ko. Nakapagbayad na rin ako ng advance ng tuition fee kaya wala na akong aalalahanan kahit mad-ilay ang padala ni mama. Mabuti naman naisipan mo pang umuwi. Bungad sa akin ni tita pagpasok ko sa bahay. Kakauwi ko lang galing sa bahay ni Alden. Doon ako natulog kagabi pagkagaling sa bar. Gusto pa nga niya akong ihatid dito sa bahay pero tumanggi ako. Sa sakayan na lang ako nagpahatid. Wala naman siyang magagawa kapag sinabi kong ayaw ko. Hindi ko pinansin si tita tuloy-tuloy lang pumunta sa kwarto ko. Abat, hoy Jenica, kinakausap kita bastos kang bata ka. Parang walang naririnig na tuloy-tuloy lang akong pumasok ng kwarto. Wala ako sa mood ngayon na makipagbalitaktakan sa kanya. Kailangan ko pang mag-ayos para pumasok sa school.